At dahil ngayong araw na lang ay Pasko na, nakakuha kami po ng update mula sa mga common friends namin ni na Lakambini Chu at Kim Chu, ang magkapatid na kamakailan lang nga po nitong December ay talaga namang nasuong din sa napakalaking iskandalo at kontrobersiya dala ng pagpa-file ng kaso ni Kim sa kanyang ate na may kaugnayan sa kasalapian, kaperahan at iba pang bagay. Pero syempre dahil na lumabas ito sa madla, na pag-usapan, nag-viral sa mga iba't ibang social media sites, syempre naghalo-halo yung mga opinion, nagsanga-sanga yung mga issue, at syempre bilang personalidad at kilalang sikat na artista si Kim, karamihan talaga ng mga simpatiya napunta sa kanya kasi nga naman for the longest time matagal na niyang tawag dito parang pinagpapasensyahan, ilang beses nang pinatawad, ilang beses na siguro silang nag-usap at pinag-usap ng mga kanilang mga mahal sa buhay, pero talagang siguro nasagad na talaga. At sabi nga natin nung sa last vlog natin, yun na siguro yung pinakalegal na paraan na posibleng magawa ni Kim para naman mahabol mahabol ang kung ano mang dapat na para sa kanya, na syempre sabi nga ng mga tagahanga niya at mga supporters na pinaghirapan din naman, dugo at pawis ang pinupuhunan ni Kim sa pagtatrabaho, tapos malulustay lang o mawawala lang ng ganun-ganon. So sari-sari. And ito na nga po sa latest po naming pakikipagmaritesan, pakikipagchismisan sa mga common friends, again doon sa mga matagal na rin naming magiging kaibigan, may mga effort naman daw po na after ng demanda nga na yan na na-file ni Kim, may mga effort na ginagawa, yung talagang mga tito, lolo, nila, mga malalapit na kaibigan, mga kumare, kumpare, at saka mga yung pinagkakatiwalaan din nila man lang tao na sinasabi baka naman magagawa natin to ng solusyon or paraan out of court, masisettle natin. And parang positive naman yung response ni Kim sa panawagan na to, although parang gusto sabihin ang nakarating sa amin, kailangan nakaharap din ang mga alam mo yon, may mga legal pa rin, may mga abogado pa rin na dapat na tumitistigo, nagdodokumento ng mga kung ano man ang pwedeng pagkasunduan at kung ano man yung mga bagay na hindi na mauuwi pa sa mas iskandalosong mga proseso. Yun. So, ang ganda kasi doon mo makikita na despite everything, kung talagang merong tao humihingi naman ng kapatawaran, humihingi ng kanyang ng pag-unawa na mas maintindihan pa siya, dahil siguro nga bukod sa pagiging yung tinatawag o inaako sa kay Lakam or kay sa atin ni Kim na medyo nalulung sa pagsusugal, sa pagpapahiram ng pera na hindi na naibabalik, sa pangingialam, that's the term na ginamit sa pangingialam o paggamit ng pera na hindi niya ipinapaalam kay Kim, mapapatawad nga, mapag-uusapan. But yung deeper na issue daw nga dito is posibleng baka may higit sa ganung mga bagay ay may mas malalim siguro pinagdadaanan nitong atin ni Kim, gaya ng baka nga may addiction. Sorry yung term addiction, hindi yung sa droga o sa substance, yung may addiction sa mga ganung bagay na siguro dapat ina-address, like may mga professional in the field, may mga experts in the field na makakatulong, kasi nga behavior yun hindi lang naman yung gumamit ka lang ng uminom ka o gumamit na kung ano yan, na-addict ka na, hindi kasi may mga behavioral traits ang bawat tao na siya lang ang pwedeng kumontrol at siya lang ang pwedeng makagamot sa tulong na rin ng mga, alam mo yun, may mga magpapahupa, magbibigay ng mga payo o may magbibigay ng mga medisina para mabalanse yung mga toxins or yung mga chemical sa loob ng katawan mo, pag-iisip mo, para alam mo yung ma-distinguish mo, ma-identify mo yung mali sa tama, something like that. So hindi kami eksperto in the field, pero yun yung mga pinag-uusapan ng mga common friends na sana mas
nakikita ngayon ng magkapatid na sana in-address muna daw ito. But the thing is, andiyan na yan, nasa korte na at hindi naman namin sinasabing iuurong na ni Kim, but at least bukas daw si Kim di umano sa effort na ginawa ng mga nakapalibot sa kanila na baka nga mas dapat yun muna ang unahin. Dahil yung sabi nga natin, yung pagkita naman ng pera, yung naman ay madali, lalo ngayon na si Kim ay nandiyan pa rin naman, super sikat at marami pa namang ini-endorse at hindi naman nagbago ang pakikitungo sa kanya ng mga advertisers. Ang mga nagpapatakbo naman ng kanyang career ay very supportive pa rin, na pangalagaan talaga yung kumbaga yung premium ng isang Kim Chiu at marami pa rin nagtitiwala sa isang Kim. Although may mga lumalabas din na negatibo na di umano dahil daw na impluwensya nito ni Paolo Avellino, ganyan. Lahat po yan dinidisregard, lahat po yan hindi kasi again walang katibayan at chismis lang lahat yung pagdamay o pagdawit sa pangalan ni Paolo na di umano naka-impluwensya kay Kim pagdating sa issue na to, dahil nga sa parang yun na nga, may kakaiba silang relasyon na siguro naghahanap ng kaibigan or may ibang tao na hinahanapan si Kim ng opinion, may nagsasabing gano'n ang sinasabi. But sabi po ng ating mga common friends na mga talagang nakakaalam or talagang laging nakakausap ang magkapatid na ito, ay talagang walang kinalaman. Hindi totoo o kailanman hindi naging totoo ng chismis na naimpluwensyahan siya di umano ni Paolo Avellino. Walang ganon. So, ngayon sila ang balita wala na nga doon sa may sarili itong tahanan na tinutuluyan. May mga kamag-anak at mga kaibigan rin naman na kumukup sa kanya at kahit papaano ay may mga anong tawag dito, may mga pinagkakakitaan na negosyo pa rin na kanya at sa mga ibang kapatid. At ang mga ibang kapatid ay ayaw naninimbang, hindi naman naninimbang, but ayaw nilang kumampi sa atin nila o kay Kim, dahil sabi nila at the end yan na naman yung sinasabi natin at the end of the day, na ayaw naririnig ng ibang mga bashers, magkakamag-anak at iisang pamilya pa rin sila. At basta sabi nila kung kailangan ng atin nila ng suporta, so suporta sila. Kung kailangan ni Kim ng suporta, so suporta sila. Pero yung klase ng suporta na hindi involve yung issue ng demandahan, issue ng sumbatan sa pera or what, kundi yung suportahan bilang magkakadugo at magkakapatid. Di ba doon? Di ba? So yun, kung ang Kapaskuhang ito ay magbibigay ng mas malawak na ang unawaan, ipagdasal po natin lahat, lalo na sa mga supporters ng Kim at ng mga naniniwala po sa kanya na yun nga, lawakan pa ang kanilang pangunawa at sana talaga makahanap sila ng perfect na solution para hindi na lalo pang maungkat ang mga personal na bagay na sa kanila lang dapat pamilya umiikot. O di ba? And on that note, pansamantala kami nagpapasalamat sa ating mga katimang Betable dito sa Unbearable Channel. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbettable Ambet Nabus. Nagpapasalamat Lani Chulenko Michel, Marietta Green, Lolita Di Dios Katsuki, Ate Josie Dagami Johnson, ang lahat ng mga kaporago namin sa Connecticut, kay Roger Esmer, kay Jeric Dulcientos, aming mga sponsors, ang Faces and Curves, Dr. Sheila, Dr. Jerry Casata, sina Jo, si Norb, si Nicole, si May, o di ba, mga ka-faces natin yan. Dr. Pong Magtibay ng One Dental Clinic, si Colonel Jundi Mayuga, ang Simas Philippines, and of course, ang Gorgeous Smile ni Dr. Jess Solis. O mga Kapo Oragon, Diyos marahin na banggi po. Mabalos, Merry Christmas sa inyong lahat.